Kung nun, sinabi mo ang nasa isip mo. Magkaiba kaya ang wakas? Uno, takbo. Ang mamamatay tao ng landas ng kabutihan. Pumasok na. Mga hamak na ngahas kayong maghangad sa kanya. Sultan Araw. Uno kuya, natagpuan na kita sa wakas. Kuya, gusto ko lang ng kalayaan. Bakit hindi mo pakawalan mo ako? Pakawalan ka? Imposible. Ang buong angkan ng Xie ay patay na. Ang buhay mong ito noong panahong iyon, ako. Iniligtas kita mula sa dagat ng dugo. Sa ating katawan may parehong dugo tayo. Sa mundong ito, ikaw ang aking nag-iisang kamag-anak. Naglakas loob ka bang iwan ako? Bukod pa riyan, kapag nahayag ang demonyong buto sa iyong katawan, ang landas ng kabutihan at ang landas ng kadiliman sa buong mundo, lalamunin kanila ng buhay. Ang mga basura mula sa hukay ng kadiliman, matagal na nilang ninanais ang demonyong buto. Tanging sa tabi ni Kuya ka dapat manatili, saka ka lang magiging ligtas. General, walang kapantay. Si Uno ay tagahukay ng kadiliman. Gusto mo bang magpasimula ng digmaan ng landas ng kabutihan at kadiliman? Si Uno ay tunay kong kapatid na babae. Kayong mga peste sa imburnal. Naglakas loob kayong galawin siya. Sultan Araw. Hindi, baliw ka! Kuya, hindi kita sinisisi nung iniwan mo ako. Basta ngayon sumunod ka kay Kuya at umuwi tayo. Sige, kuya. Sasama ako sa iyo pauwi. Basta pakawalan mo siya. Sige. Kuya. Pasensya na. Hindi ko sinasadya, hindi ko intensyong saktan ka. Dahil hindi ka sumusunod sa utos. Kaya ako bilang kuya ay kailangan itali ka at iuwi. Masama pagsalungat ng buto ng aswang ay malapit ng sumabog. Uno, kapit lang pupunta si Kuya ngayon sa buto ng lahat ng halimaw, kukunin ang damong pangpalit sa buto para iligtas ang buhay mo. Hintayin mo ako. Magsugo, ipinapabatid. Sino man ay hindi pinapayagang lumapit sa silid na lihim kahit isang hakbang. Ang susuway ay papatayin ng walang awa. Susunod. Hoy, si Ginoong Pinuno kanina ay nagmamadaling umalis sa silid na lihim. Ano ba talaga ang nangyari? Lakambini Bulak, si Ginoong Pinuno ay nag-utos ng mahigpit na utos. Walang sino man ang maaaring magtanong at lalong hindi lalapit sa silid na lihim. Ang susuway ay papatayin. Kayong dalawa umuwi na lang. Walang galang, ginagamit mo ang mahigpit na utos ni Ginoong Pinuno para takutin kami? Hindi mo ba iminulat ang iyong mga mata na parang aso tingnan kung sino ang nasa harap mo? Sino ba ang nakatayo sa harap mo? Ito ay ang Ginoong Pinuno na itinalagang dalaga ng espiritu. Karaniwan, si Ginoong Pinuno ay sobrang nagmamahal sa dalaga ng espiritu at binibigay ang lahat ng kanyang hiling. Sa buong sekta ng tabak, sino ba ang hindi nakakaalam? Ang dalaga ng espiritu ay ang magiging asawa ng maharlika ng tabak. Ikaw, isang mababang tagabantay ng pinto, ay may lakas ng loob na itago sa kanya? Maniniwala ka ba? Ngayon, ang dalaga ng espiritu ay magpapaalis ng iyong ulo. Sabihin, Dalaga ng espiritu, patawarin mo ako. Mukhang si Ginoong Pinuno ay nasa silid na lihim at may nakakulong na napakagandang babae.
Diwata itong walang hiya. Bakit siya ay may pagkakahawig sa'yo? Nagpapanggap kang patay, gisingin mo siya para sa akin. Sino kayo? Mukha kang mapang-akit, makinig ka sa akin. Ako ay espesyal na pinanatili ng Ginoong Pinuno, ang tanging exception. Ako ang magiging asawa ng maharlika ng tabak. Sino ka ba? At maglakas loob mong itanong kung sino ako. Ang magiging asawa ng maharlika ng tabak. Walang kapantay. Paano siya magpapakasal sa isang tulad mo? Kaya pagkatapos kong tumakas si walang kapantay, para mawala ang kanyang pananabik, ay naghahanap ng isang tulad mo, isang napakababang kahalili. Walang hiya, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw, isang babaeng demonyo na hindi dapat makita ang araw, ay karapat-dapat na magsuot ng mahiwagang kasuotan ng Ginoong Pinuno? Lakambini Bulak, tanggalin mo sa kanya ang kanyang balat. Tigil! Ako si walang kapantay, ang tunay na kapatid na babae sa pamamagitan ng dugo. Kung kayo ay maglalakas loob na saktan ako ngayong araw, kapag siya ay bumalik, kayo ay kanyang dudurugin at ikakalat ang abo. Poy! Sino ba ang hindi nakakaalam na ang buong angkan ng She ay matagal nang namatay? Ikaw, isang hamak na halimaw, nasa bingit ka ng kamatayan, ngunit nagpapanggap kang kapatid ng Ginoong Pinuno. Hahaha, tama. Ikaw ang tunay na upang agawin ang pag-ibig ng Ginoong Pinuno sa akin. Hindi ka nag-atubiling mag-anyong katulad ko, nagpapanggap na kahalili ng namatay na kapatid na babae ng pamilya She, babaeng demonyo. Dahil nakakasira ka ng paningin. Ngayong araw ako ang diwata ay gagawin ang nais mo. Bakit hindi ka na sumisigaw? Ikaw, hamak na kahalili. Baliw, bitawan mo na. Maglalakas loob kayong saktan ako? Pagbalik ni walang kapantay, baka kayo ay kanyang balatan. Mabuti, mabuti. Lakambini Bulak, kalad ka rin siya sa bulwangan ng parusa. Tingnan natin kung sino ang unang magbabalat ng sino. Uno, sandali lang. Dadalhin ni Kuya ang gamot pa uwi. Matigas ang bibig mo. Sumigaw ka, babaeng walang hiya. Buksan mo ang iyong mga mata ng maayos. Ito ang gawa mula sa kanyang pinakamahalagang dugo, ang Sword Heart Jade na ginawa niya para sa akin. Kung mangahas kang saktan ako, papatayin ka niya. Babaeng walang hiya. Paano mo ninakaw ang kay Ginoong Pinuno? Mahalagang kayamanan. Sige, habsan mo siya ng damit. Ibigay ko siya sa inyo. Gagawin ko siyang isang basahan. Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Ipinanganak na may demonyong buto, ang babaeng ito ay talagang isang halimaw. Talaga pala siyang halimaw, kaya papatayin kita ngayon. Ito ay pagtupad sa katarungan ng langit. Ang tatak ng tipan ng dugo na ito ay natatangi sa marka ng namatay na kapatid na babae ni Ginoong Pinuno. Ikaw talaga ang panganay na babae ng pamilya She? Ikaw ba talaga ang kanyang totoong kapatid na babae? Nakita mo. Pagbalik niya. Sa tingin mo, hahatiin ka niya sa ilang piraso?
Lakambini Bulak, patunugin ang kampana ng pagyanig sa langit. Agad siyang kaladkarin papuntang hukay ng pagsumpa. Lingnu, malapit na siyang mamatay. Bakit kailangan pang abalahin ang buong sekta? Gamit lamang ang katotohanan na siya ay may likas na buto ng halimaw upang pukawin ang buong sekta sa bandila ng paglipol sa mga halimaw sama-samang isagawa ang pagpapatay. Ibig sabihin hindi mapaparusahan ang marami. Kahit na bumalik si General walang kapantay, hindi talaga siya maaaring para sa isang patay na naging halimaw, lipulin ang buong sekta ng tabak. Gusto ko siyang mamatay nang walang makapagpapatunay. Makinig kayo, mga alagad. Ang babaeng ito ay hindi lamang nagnakaw ng mahalagang kayamanan. Meron din siyang buto ng aswang. Siya ay isang hindi mapapatawad na espiya ng lahi ng demonyo. Patayin siya! Patayin siya! Patayin ang halimaw na ito, ipaghiganti ang mga kasamang namatay. Patayin ang halimaw, ipagtanggol ang sekta ng tabak, katarungan ng banal na dalaga. Ngayon, sa ngalan ng Ginoong Pinuno, nilinisin ko ang ating hanay. Buksan ang siyam na langit na nagliyab na kaluluwang kulog na formasyon. Bakit ang sekta ngayon ay napakatahimik? Nasaan ang lahat? Ginoong Pinuno, bumalik na po kayo. Sa 2 araw na wala ako, siya ba ay maayos? Para sa inyo, Ginoong Pinuno, lahat ay maayos. Uno, umuwi na si Kuya na may dalang gamot. Pormasyong kulog ng pagpapatumba ng demonyo. Baka may pagsalakay ng mga demonyo. Ito. Ang buto ng aswang sa katawan ni Uno ang pagsalungat ay umabot na sa sukdulan. Ang sining ng pagpapalit ng buto ay lubhang mapanganib. Hindi ito dapat makakuha ng kahit isang piraso ng mahiwagang enerhiya ng demonyo mula sa labas. Dahil may maruming halimaw na nagkakagulo, ako mismo ay pupunta muna upang durugin ito. Siguraduhing malinis ang sekta ng tabak. Itulak pababa, itulak pababa. Itulak pa baba, itulak pa baba. Upang mawasak ang katawan at kaluluwa ng halimaw. Ano, kapatid na babae ng maharlika ng tabak? Pagkatapos ng araw na ito, ikaw ay nasa ilalim ng hukay ng pagsumpa, mga basurang hindi man lang naging abo. Ang halimaw na ito ay matigas ang ulo. Lakambini Bulak, isagawa ang huling pagbitay. Siya kasama ang posteng pamatay sa demonyo itulak ng sabay pababa. Mamatay ka na, buwisit ka! Ginoong Pinuno, Ano ang ginagawa ninyo? Kidlat laban sa halimaw. Bakit kayo nagtipon sa hukay ng pagsumpa? Ginoong Pinuno, huwag po kayong magalit. Naglilinis kami ng sekta para sa sekta ng tabak. Ang babaeng ito ay isang masama at hamak na halimaw. Hindi lang siya palihim na pumasok sa sekta, kundi rin nagtangka siyang magpanggap na anyo ng inyong yumaong kapatid na babae. Oo, Ginoong Pinuno. Ang halimaw na ito ay mabulaklak ang dila at naglakas loob pa siyang insultuhin ang espiritong babae. Nagpapanggap siya na siya ang binibini? At maging ninakaw niya ang banal na damit na iniwan ninyo sa silid na lihim. Kung hindi namin ito natuklasan sa tamang oras, ang ganitong maruming halimaw ay baka dumihan na ang mata ng Ginoong Pinuno. Naglakas loob siyang hawakan ang mga bagay ni Uno.
Masyadong malakas ang masamang enerhiya dito. Ito ay sinisira ang kapangyarihan ng damong pangpalit sa buto. Kung galing sa kanal na gumapang na maruming halimaw, itulak agad pababa sa hukay. Huwag siyang manatili dito, dumihan ang lupain ng sekta ng tabak. Kuya, ibig sabihin, ang kuya na nangangako na protektahan ako habang buhay, ayaw mo man lang akong tingnan ng mas matagal, at agad mo akong itinuring na halimaw. Kaya pala, sa tingin mo ay marumi ako, ikaw mismo ang nag-utos na ako'y mamatay ng walang buong katawan. Kung isa kang maruming halimaw na gumapang mula sa kanal, itulak agad pababa sa hukay. Bilisan nyo! Linisin nyo ng maayos. Narinig mo ba ng malinaw, ang iyong pinakamamahal na kuya ay nasusuya sa iyo. Siya mismo ang nag-utos. Namamatay kang walang buong katawan. Dalagang espiritu, bakit mo pa kinakausap ang patay na ito? Itulak na lang siya pababa, ikaw na peking walang alam. Sa susunod mong buhay, huwag mo nang subukang makipag-agawan sa akin. Sige, gawin na. Uno, umuwi si Kuya Dala ang damong pangpalit sa buto. Simula ngayon, hindi mo na kailangan dumanas ng sakit ng pagsalungat ng buto ng aswang. Hanggat hindi ka lumalayo sa akin, anumang gusto mo, ibibigay ni Kuya sa iyo. Bakit ang dami mong dugo? Juan Macario, para takasan ako. Hindi ka nagdalawang isip na puputulin ang kadena ng itim na bakal. Isinakripisyo mo na ba ang iyong buhay? Ganun ka na ba kagustong iwan ako? Hindi ba kanina mo sinabi sa akin na maayos ang lahat? Nasaan ang tao? Saan tumakas ang tao mula sa silid na lihim? Panginoon, maawa ka, Ginoong Pinuno. Panginoon, maawa po kayo. Inutusan kita na bantayan siya nang hindi lumalayo. Ikaw itong walang kwenta. Sino ba talaga ang nagpalaya sa kanya? Disipulo, hindi ko po alam, wala po akong nakita. Hindi ko alam. Sige, edi mamatay ka na. Kung hindi ka pa magsasalita, papatayin kita ngayon din. Ginoong Pinuno, patawarin mo ako, sasabihin ko lahat. Si Linnu ang pumasok sa silid na lihim. Sabi ni Linnu, may nakatago sa loob na isang babaeng halimaw na nag-aangkin na kapatid ng maharlika ng tabak at sinabi rin na ang babaeng halimaw na iyon. Ninakaw ang inyong sagradong kasuotan at si Linnu ay puwersang ikinulong siya ng tanikala. At kinaladkad papuntang bulwangan ng parusa. Babaeng halimaw, sagradong kasuotan. Kapatid na babae ng maharlika ng tabak. Ginoong Pinuno, ang pumasok sa silid na lihim na iyon, maruming halimaw, ayon sa inyong utos, itinulog na sa hukay ng pagsumpa. Ikaw mula sa silid na lihim. Sino ba talaga ang iyong dinala? Iyon ay isang kamukha ng yumamong kapatid na babae na may pagkakahawig, isang masamang kahalili. Kahalili.
Wala siyang takot sa kamatayan, puro kasinungalingan ang sinasabi at naglakas loob pa na sabihing kapatid ng Maharlika ng Tabak at walang hiya hanggang sa ninakaw at isinuot ang inyong sagradong kasuotan. Ginong Pinuno, ginagawa ko rin ito para protektahan ang inyong dangal. Kamuka. Nagsasabing kapatid na babae. Kasulatan. Puro halimaw na enerhiya. Yung nasa gilid ng bangin kanina tinusok ng libong palaso sa puso. Inutusan ko ng personal itinulak pababa sa kalaliman. Ano po ang nangyari sa inyo, Ginoong Pinuno? Yun ay isa lamang isang halimaw na karapat-dapat mamatay. Uno. Ginoong Pinuno, Uno, hindi. Ginoong Pinuno sa ilalim ng kalaliman, puro usok na nakalalasong hangin, masyadong delikado, isang mababang uri lamang ng peking halimaw. Kung mamatay, edi mamatay. Bumalik na kayo, huwag ninyong gawin para sa isang walang kwentang tao na saktan ang sarili ninyo. Peke. Peke. Ang sinasabi mong peke ay ang nag-iisang kapatid na babae ko. Masyadong madali ang mamatay ka ngayon. Panoorin mong mabuti. Huwag po, Ginoong Pinuno, ang hangin na walang hanggan sa ilalim ng hukay ng pagsumpa. Pinapatay nito kahit ang mga tunay na immortal. Huwag po kayong mag-alay ng buhay para sa isang mababang halimaw na walang kabuluhan. Umalis ka ang kapatid ko. Kung buhay, dapat makita ko siya. Kung patay, dapat makita ko ang bangkay niya.
Uno, huwag kang matakot. Isasama ka ni Kuya pauwi. Gamitin ang pinakamahusay na gamot. Ililigtas siya. Kung hindi siya mailigtas ngayong araw, lahat kayo ay ililibing kasama niya. Ginoong Pinuno, ang kaluluwa ng binibini ay nawala na at noong siya ay buhay pa, ang kanyang buto ng halimaw ay kinuha ng buhay. Ang lahat ng kanyang mga ugat ay naputol. Siya ay wala ng pag-asa na mabuhay. Hindi lamang siya nagpanggap na binibini, ninakaw pa niya ang iyong sagradong kasuotan na naiwan sa silid na lihim. Kung hindi namin ito natuklasan agad, ang maruming halimaw na ito. Marahil ay madudumihan ang iyong mga mata, Ginoong Pinuno. Maawa ka, Ginoong Pinuno. Hindi ko alam. Iyon ang iyong kapatid na babae. Lahat iyon ay sa kanya. Dahil sa kanyang maling pag-eensayo. Gusto ko lang, alisin ang panganib sa sekta ng tabak. Ako na mismo ang titingin. Ikaw na walang hiyang demonyo. Huwag, Ginoong Pinuno, mamulat ka naman. Hindi mo kaya ang sakit na ito? Noong hinugot mo ang kanyang buto ng demonyo, gaano siya kasakit? Paano ninyo siya ginawa nun? Ngayon gagantihan ko kayo ng 100 ulit. Huwag, Ginoong Pinuno, hindi ka ba ang pinakagusto mo si Mutya? Ikaw ay para lamang kay Uno na ibinalik para subukan ng gamot. Paano mo nagawang saktan ng aking Uno? Tikman mo rin ang pako ng kaluluwa, ang sakit na lumalagom sa buto.
Sumigaw ka ng mas malakas. Simula pa lang ito. Patayin mo ako, Ginoong Pinuno. Pakiusap, patayin mo ako. Bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Aray! Ginoong Pinuno Mutya, alam ko na ang pagkakamali ko, pumapayag ako. Sa buong buhay ko, ialay ko ang aking sarili sa pagbabantay ng libingan ng binibini. Pakiusap, palayain mo ako. Ikaw, itong hamak mong buhay ay hindi karapat dapat banggitin pa si Uno. Gusto ko na kayo habang panahon sa kulog ng apoy ng kasalanang ito ay hindi mabuhay at hindi mamatay. Para magbayad ng kasalanan para sa kanya. Uno. Uminom ka pa ng dugo ni kuya. Kapag busog ka na, magigising ka, tama ba? Kuya, mula ngayon, susunod na ako sa'yo. Hindi na kita gagambalain. Huwag kang umalis. Uno, bumalik ka, ibinalik mo siya sa akin. Uno, huwag kang matakot, madilim ang daan patungo sa Yama. Kuya, sasamahan na kita. Hindi pa namamatay ang parol ng kaluluwa. Hindi pa namamatay ang parol ng kaluluwa. Hindi namatay ang Uno ko. Hindi namatay si Uno. Uno? General, walang kapantay. Nahanap niya talaga ako. Sino ka? Paano mo nagawang gambalain ng santa ng aming kaharian ng demonyo? Santa ng kaharian ng demonyo. Ano? Kayong mga tagahukay ng kadiliman na ito, mga basura sa imburnal. Nakalimutan ba ninyo ang leksyon 100 taon na ang nakalipas? Gusto ninyong matalo muli? Tingnan ninyo ng mabuti kayong mga aso. Ako si General Walang Kapantay. Kayo pala ang aswang na makapangyarihan. Ang inyong kapangyarihan ay kilala sa 3 kaharian. Kami ay natural na gumagalang sa inyo, ngunit kayo ay namumuno sa sekta ng aswang. Kami ay naninirahan sa kailaliman, palagi kaming hindi nakikialam sa isa't isa. Kayo, ang dakilang aswang na makapangyarihan. Nanakit kayo ng isang mahinang babae. Ito ay hindi akma sa inyong katayuan. Ang aking mga ginagawa.
Wala kang karapatang makialam. Umalis ka. Tanggalin mo ang belo. Hayaan akong makita ang iyong muka. Itulak mo. Bilisan mo, linisin mo, wasakin ang halimaw hanggang sa wala. Nagkakamali ka, Panginoon ng mga demonyo. Ako ang bagong santa ng mga demonyo. Siyam na dilim. Hindi ako si Uno na sinasabi ninyo. Kung patuloy kayong mang-insulto, hindi na ako magpipigil. Nagkakamali ka ba? Titingnan ko mismo at malalaman ko. Mukhang ang bagong santa ng mga demonyo ay may kakayahan nga. Ayokong saktan ka, kaya ako ay nagpipigil. Maging matalino ka, santa. Salamat po sa pagpipigil, Panginoon ng mga demonyo. Ngunit ang aking muka ay pangit. Baka kayo matakot sa aking itsura. Ikaw nga. Uno, sa wakas natagpuan ka ni Kuya. Hindi inaasahan na sa oras na ito ako ay natagpuan ni General Walang Kapantay. Hindi pwedeng hayaan si General Walang Kapantay na dalhin si Siyam na Dilim. Banal na dalaga, bilis umalis. Huwag mo akong pakialaman. Bilisan mo, linisin ng maayos. Narinig ko na ang Panginoon ng kadiliman. 100 taon na ang nakalipas. Iniwan ang pagiging maharlika ng landas ng kabutihan. Ginawang sekta ng kadiliman ang sekta ng tabak. Nilusob ang 4 na dagat para lamang maghanap ng isang babae. Ako, ang banal na dalaga, ay interesado. Sino ang babaeng ito na nagpabaliw sa Panginoon ng kadiliman? Uno, si Kuya ang nagkamali. Ikaw. Panginoon ng kadiliman. Wala namang Uno dito. Hindi rin kilala ng banal na birhen. Sinong Uno? Ang galing ng hindi kilala. Juan Macario. Kahit maging abo ka, hindi ako magkakamali. Sultan Araw Tara na. General Walang Kapantay?
Baliw ka na buksan ng hadlang. Buksan hinanap kita sa loob ng 100 taon. Akala mo? Makakatakas ka pa ba? Kung gayon, ang banal na birhen ay ganyan kaalala itong walang kwentang tao. Aanyayahan ko kayo na bumalik sa bahay-hari ng aswang ng sama-sama upang magbalik tanaw. Lintik na general, walang kapantay. Uno, wag kang matakot. Ito ang bahay-hari ng aswang. Ang pinakaligtas na lugar. Walang mga ahas na saktan ka pa. Ikaw ang pinakamalaking demonyo, palayain si Sultan Araw. Kung hindi, ako ang banal na birhen, mamamatay ngayon sa harap mo. Para sa isang walang kwentang tao na hindi alam ang pinanggalingan. Ika'y nangahas na gamitin ang buhay para bantaan ako. Iniligtas niya ang buhay ko. At ikaw, tratuhin mo lang ako bilang bilanggo. Utang na loob ng pagliligtas. Mabuti naman, dahil nakabalik ka sa aking teritoryo. Sa buong buhay mo, huwag mong asahan makatakas mula sa aking palad. Siyam na dilim, pasensya na, ako'y walang silbi, hindi kita kayang protektahan, hayaan kang mahulog sa kamay ng baliw na ito. Sultan Araw, wag ka nang magsalita, malubha ang iyong sugat. Balita na ang aswang na makapangyarihan ay isang malupit na nagpapahirap ng kapalit diktador. Huwag kang mag-alala hanggat may buhay pa ako. Gagamitin ko ang lahat, ilalabas kita mula sa kulungang ito. Galit ako sa'yo, General, walang kapantay. Prutas ng ambon. Noong nakaraang buhay, kapag nahawakan ko ito, ay labis akong nahihirapan. Sinusubukan nga niya ako. Ako mismo ay naghanda para sa banal na dalaga ng kakaibang prutas mula sa mundong demonyo. Bakit? Hindi mo kayang kainin banal na dalaga? Wala akong gana kumain. Hindi ko ito kayang tanggapin. Walang gana. Marahil natatakot kang kainin ito at ipakita ang demonyong nakatago sa iyong puso. Panginoon ng demonyo, huwag. Ang banal na dalaga ay mahina ang katawan. Hindi niya kakayanin ang napakalamig na bagay na ito. Huwag mo siyang pahirapan. Ako na lang ang kakain para sa kanya. Patawarin mo siya, pakiusap. Sino ka ba upang kumain para sa kanya? General, walang kapantay. Bukod sa pang-api sa mahihina, pinipilit ang iba. Ano pa ang kaya mo? Ang gusto ko lang ay isang katotohanan. Kainin mo ito. At iiwan ko siyang buhay. Kailangan kong kainin ito. Kahit mamatay sa sakit, hindi dapat malaman niya ang kahinaan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa bumalik sa kulungang iyon. Sige, bunga lang naman ito. Kakainin ko ito. Pagkatapos, mas mabuti tuparin mo ang pangako mo.
Salamat Panginoon sa inyong pagtanggap. Masarap ang lasa ng prutas na ito. Gusto ko ito. Ngayon pwede mo na bang pakawalan ng tao? Imposible. Bakit hindi ka nasasaktan? Hindi dapat ganyan ang reaksyon mo. Gusto ng Panginoon na makita ako anong reaksyon? Umiiyak ng hagulgol o nagmamakaawa na lumuhod? Sayang hindi ako ang iyong kaawa-awang kapalit. Paano naging walang epekto? Baka naman. Talagang hindi ikaw siya? Siyam na dilim. Ayos ka lang ba? General, walang kapantay. Talagang sumisilip sa labas ng pinto. Magaling. Puputulin ko na ang daan ng magkapatid na ito. Siyam na dilim. Kung masakit, umiyak ka na, baliw na yon, talagang pinahihirapan ka ng walang habas. Ako lang, hindi kita hahayaan na makaranas kahit kaunting paghihirap. Kahit mamatay ako, ilalayo kita. Sultan Araw, ilig mo ako, galit ako sa kanya. Ilayo mo ako rito. Sabi niya galit siya sa akin. Alisin mo ang marumi mong kamay sa kanya. Mga mapanlin lang na paraan lang ba ang alam mo? General, walang kapantay. Kung mamatay siya, mamatay ako sa harap mo ngayon din? Mamatay para sa kanya. 100 taon na. Hindi mo man lang ako masabihan ng totoo. Pero para sa sinungaling na ito, gagawin mong mamatay? Anong totoo? Ang alam ko lang, ikaw ay isang malupit na mamamatay tao na diktador. Sinabi ko, ako si Siyam na Dilim, hindi ako ang hinahanap mo. Sige, nagsisinungaling ka pa rin. Kung ganoon, ako mismo. Ngayon ay pupunitin ko ang lahat ng iyong pagkukunwari. Ako mismo ang magpapatunay. Juan Macario. Sa iyong kanang balikat, may natatanging marka ng angkan naming siye isang sagisag. Maari mong baguhin ang iyong muka, ngunit hindi mo mababago ang tatak na ito na nakaukit sa kaluluwa. Huwag! Lumayo ka! General, walang kapantay. Huwag mong hawakan ang likod ko. Galit ako sa'yo! Natatakot? Nagkasala ka? Kahit magkunwari ka pa, hindi mo mabubura ang marka na nasa iyo. Walang sagisag. Paano walang marka? Hindi ikaw si Uno. Kung ganon, ang 100 taon kong paghahanap na ano ba talaga yon? Demonyong hari, sapat na ba ang iyong panunood? Baliw, sinabi ko na sa iyo noon pa. Mali ang iyong pagkakakilala. Isang tanyag na manggagamot mula sa hukay ng kadiliman, parang isang patay na aso nakatali dito, Sultan Araw. Ang taktika mong magpakasugatan ay sobrang lugi. Ito ba ang sinasabi mong walang kamali-mali? Basta't makuha ko ang hindi namamatay na buto ng kadiliman. Ano ba ang kaunting sugat na ito? General, walang kapantay, ikulong mo ang babaeng yon sa silid panig. Ang paligid ay puno ng tapat na mga bantay ng kadiliman, parang bariles na bakal. Hindi ka makakalabas, paano mo makukuha ang buto? Ngayong gabi, sa hating gabi, gusto kong magpadala ka ng isang sundalong handang mamatay, dala ang lanseta na may lason sa baluti, puntahan ang silid panig at saksakin siya. Patayin siya, kung mamatay siya, mawawala ang buto. Ano ang pakay mo? Sino ang nagsabing totoong papatayin? Gagamitin ko ang lugar ni General walang kapantay para umarte na parang bayani na nagligtas sa kanya.
Ang palasyong ito ng kadiliman puro mga tauhan ni General Walang Kapantay. Kapag lumabas ang assassin, sisihin si General Walang Kapantay. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata si Siyam na Dilim ay napopoot sa kanya ng labis gamit ang kanyang kamay. Saksakin ang puso ni General Walang Kapantay. Ang pag-atake sa puso ang pinakamahusay, magaling, gamit ang iba para pumatay. Pupunta na ako ngayon, pipili ako ng pinakamalakas na lason na lanseta. Hulog ang sakit, huwag mo akong hampasin. Kuya, bakit mo ako iniutos na patayin? Ang sakit ko. Santo, sisiin mo ang demonyong hari dahil hindi kanya tinatanggap. Mamatay ka na. Proteksyon ng puso putol. Siyam na Dilim, mag-ingat. Sultan Araw. Siyam na Dilim. Buti na lang okay ka, Sultan Araw. Bakit ka naman napakatanga? Huwag mo akong takutin. Ang tapang mong manggulo sa bahay-hari ng aswang. Mamatay ka. Depensa ng puso ng pamilya She. Ito ay noong ako'y nagturo sa kanya ng depensa para iligtas ang buhay. Sa buong mundo, bukod kay Uno, walang ibang tao ang marunong nito. Siya si Uno. Buhay siya. Uno! At sinasabi mo pang hindi ikaw? Kuya, nahanap na kita sa wakas. Nagpadala ka ng tao para patayin siya. General Walang Kapantay. Anong sinabi mo? Ginagamit mo ang tabak na itinuro ko sa'yo, ngunit para sa walang kwentang taong ito, tinatanong mo ako? Sa tingin mo ako ang nagutos na patayin ka? Kung hindi dahil sa kanyang pagsagip ng buong tapang, matagal na sana akong patay sa kamay ng mga asasin na ipinadala mo. Ito ang iyong bahay-hari ng aswang. Paligid ay puno ng iyong tapat na mga bantay. Kung wala ang iyong utos, sino ang maglalakas loob na kumilos? Hindi ako nagutos. Hinahanap kita ng 100 taon, paano kita sasaktan? Hindi mo ako kayang saktan. Halimaw ka. 100 taon na ang nakaraan, inutusan mo akong itulak pababa sa hukay ng pagsumpa. Pagkatapos ng 100 taon, gusto mo pa ring patayin ang tagapagligtas ko. Bakit hindi mo ako hayaan? Ikaw! Hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan. Naniniwala lang ako sa nakikita ng sarili kong mga mata. Umalis ka! Ayaw na kitang makita! Demonyo. Sa paningin mo, ako ay isang demonyo na puro pumatay lang. Hindi ba? Ni isang walang sandata na manggagamot ay hindi mo pinatawad. Sige. Dahil naniniwala ang banal na dalaga. Na ako ay isang hamak na tao. Kung gayon, ako nga ang pumatay sa kanya, ano naman? Gusto ko siyang mamatay, lahat ng tumingin sa iyo. Ay mamamatay sa wakas, inamin mo na ikaw itong hindi makatuwirang baliw. Ginamit mo pa ang lihim na eskrima ng pamilyang She na hindi dapat ipamana at nagpapanggap ka pang hindi mo ako kilala, Juan Macario. Magpatuloy ka sa pagpapanggap. Anong eskrima ng pamilyang She? Wala akong alam dyan. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ito ang aking likas na depensa. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa. Pinipilit mo ba akong ilabas ang puso mo at tingnan para makita kung naroroon ba ako? Ilabas mo? Kung hindi mo siya ililigtas, mamamatay ako kasama niya ngayon din, ibinalik sa iyo ang buhay na ito. Lakas ng loob mo. Sa buhay na ito, pag-aari mo ako at sa kamatayan multo mo ako mga gwardya. Kunin na itong walang silbi. Sultan Araw, gising ka na. Huwag ka munang magsalita. Malala ang sugat mo. Huwag kang gumalaw kahit kaunti. Siyam na Dilim. Hayaan mo na ako. Sa tingin ko, hindi na ako magtatagal. Ito ang punyal na naiwan ng mamamatay tao. Sa talim, pinahira ng makamandag na lason sa baluti.
Kahit ang depensa ng Panginoon ng mga demonyo ay kaya nitong tumagos. Bakit mo ito ibinigay sa akin? Natuklasan na ng Panginoon ng mga demonyo ang iyong tunay na pagkatao. Siya ay isang baliw na walang damdamin. Hanggat siya ay nabubuhay, hindi tayo kailanman makakatakas sa kanyang kulungan. Maaga o huli siya ay gagawin sa iyo ang ginawa niya isang siglo na ang nakalipas. Hindi. Hindi kita hahayaang mamatay. Makikipaglaban ako sa kanya. Siyam na dilim. Matauhan ka para sa kapayapaan ng mundo ng mga demonyo para hindi ka na magdusa. Kung isang araw papatayin niya ako para pilitin kang sumuko, para pilitin kang bumalik sa nakaraang mas masahol pa sa kamatayan, kailangan mong gamitin ito para patayin siya. Hayaan mo na ako, hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang patayin. Siyam na dilim. Isipin mo ang hirap na dinanas mo isang siglo na ang nakalipas. Isipin mo ang malamig na utos ng kamatayan sa bulwangan ng parusa. Isipin mo ang sakit ng bunutin ng iyong buto ng demonyo. Gusto mo ba talagang maranasan muli iyon? Hindi ko na dapat ulitin ang pagkakamali. Hindi ko na pwedeng hayaang mamatay si Sultan Araw para sa akin. Kung talagang pipilitin ako ni General walang kapantay, ito lang ang magagawa ko. General walang kapantay, anuman ang problema, sa akin mo harapin. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Sa akin mo harapin. Mas gugustuhin mong kilalanin ang isang sinungaling na walang kwenta bilang tagapagligtas. Ayaw mo akong kilalanin, paano mo ako haharapin kung ganyan? Uno. Ang pasensya ko ay may hangganan. Kung luluhod ka ngayon at aaminin mo na ikaw si Juan Macario, na ikaw ang kapatid ko, ngayon iiwan ko siyang buo ang bangkay. Sinabi ko ng maraming beses, ako si Siyam na Dilim. Kahit patayin mo siya, hindi pa rin ako ang kaawa-awa mong kapalit. Hindi ako magiging kapatid mo. Hindi mo aaminin ha? Sige, kung gayon ipapanood ko sa iyo kung paano siya pagpupunit-punitin. Tigil. General walang kapantay. Kung gagalawin mo siya, mamamatay ako agad sa harap mo. Ibagsak mo ang kutsilyo. Pakawalan mo siya. Kung hindi, mamamatay ako agad. Para hindi mo makuha kailanman ang gusto mo. Baliw ka ba? Ang kutsilyong ito ay may makamandag na lason sa baluti. Bitawan mo, pakawalan mo siya. Bakit ba ayaw mo kaming pakawalan? Pakawalan kayo. Mas gusto mo pang mamatay para sa isang walang kwenta kaysa manatili sa tabi ko. Uno, gaano mo ba ako kinamumuhian? Para sa isang walang kwenta. Hindi mo na pinapahalagahan ang buhay mo. Sige. Kung sa tingin mo ang manatili sa tabi ko ay pahirap, kung ganon gawin mo na. Galit ka sa akin, hindi ba? Patayin mo ako. Malaya ka na. Maaari mong dalhin ang walang kwentang ito at lumayo ng malayo. Gawin mo na, saksakin mo ako dito. Baliw ka. Bitawan mo ako. Ayoko kang patayin. Saksakin mo, natatakot ka ba? Kung sasaksakin mo ako, hindi ka si Juan Macario, hindi ka kapatid ko. Huwag mo akong pilitin. General walang kapantay. Huwag mo akong pilitin. Pakisuyo, palayain mo ako.
Magandang pagkakataon. Ngayon na ang pagkakataong gamitin ng iba para patayin siya. General, walang kapantay. Mamatay ka na. Mamatay sa kamay ng sarili mong kapatid. Natupad na ang hiling mo. Siyam na dilim. Patayin mo siya. Isipin mo ang 100 taon na ang nakalipas, kung paano niya inutusan na hukayin ang iyong mga buto. Isipin mo ang mga kidlat at apoy mula sa langit. Kung hindi siya mamamatay, ikaw ang mamamatay. Patayin mo siya at tuluyan ka ng malaya, hindi ka na niya pahihirapan. Gawin mo na. Uno, gawin mo na saksakin mo para makawala ka sa kontrol ni General walang kapantay. Dahil galing ka sa imburnal na maruming halimaw, itulak mo agad sa bangin. Huwag kang dito, madudumihan mo ang lupain ng sekta ng tabak. Saksakin mo. Juan Macario. Gawin mo na. Ayoko mabunutan ng buto. Ayoko malukuban ng kidlat. Hindi ako bilanggo mo. General, walang kapantay. General, 100 taon na ang nakalipas, sinaksak mo ang puso ko ng isang tabak. Ngayon, ibinabalik ko sa'yo. Uno, sa huli, galit ka pa rin sa akin. Hindi. Bakit ganito? Ano ang ginawa ko? Ayaw kitang patayin. Hindi ko gusto. Huwag kang matakot. Kuya, hindi mo kasalanan. Basta hindi mo na ako galit. Kahit saksakin mo ako ng 100 beses, payag ako. Protektahan ang Demon Lord, hulihin ang babaeng demonyo. Sino ang manghahas na galawin siya? Layas. Layas kayong lahat. Siya ang aking kapatid na babae. Wala sa inyo ang gagalaw. Hayaan silang umalis. Siyam na dilim. Malapit na siyang mamatay. Tumakbo ka na. Huwag mo akong pansinin. Umalis ka na. Uno, kung gusto mong umalis, sige, umalis ka. 100 taon na ang nakalipas, hindi ka na protektahan ni Kuya. Ito na ang huling pagkakataon, hindi ka napipigilan ni Kuya. Ito ang damong pangpalit sa buto. Lumalaki lang sa lambak ng libo-libong engkanto, isang mapanganib na lugar. Sinasabing kayang tiisin para sa isang tao ang sakit ng pagsalungat ng buto ng aswang damong pangpalit sa buto. Bakit mo mayroon nito? Ano ang gagawin mo dito? Ano pa ang itinatago mo sa akin? Uno, Kuya, hindi ko kailanman naisip. Nasaktan ka. Siyam na dilim, huwag mong tingnan yan. May masamang enerhiya ang damong iyon. Tiyak na ginagamit ito ng halimaw na ito upang patuloy na kontroling ka. Nararapat lang siyang mamatay. Huwag mong paniwalaan ang kanyang mga salita. Gusto lang niyang bago siya mamatay, makuha ang iyong awa. Tumahimik ka! Sabihin mo. Magsalita ka naman. Tong damong pangpalit sa buto, ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw, na isang mataas na maharlika ng tabak ng landas ng kabutihan, bakit mo ipagsapalaran ang iyong buhay upang pumunta sa lambak ng libo-libong engkanto na mapanganib at hanapin ang bagay na ito? Uno, 100 taon na ang nakalipas, ikinulong kita sa silid na lihim. Ginamitan kita ng kadena na gawa sa sinaunang bakal upang ikaw ay makulong. Hindi para ikaw ay maging bilanggo. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Pinipigilan mo ang aking kalayaan. Ginawa mo akong parang hayop itinali sa kama. Ngayon sasabihin mo sa akin.
na ito ay hindi para ikulong ako. Ang iyong pagsalungat ng buto ng aswang ay nasa sukdulan na. Kung hindi ito pigilan, sasabog ka at mamamatay. Sasabog at mamamatay. Akala mo ba basta-basta na lang mag-iimbento ng dahilan? Ako ay maniniwala. Pumunta ako sa lambak ng libo-libong engkanto na halos mamatay para hanapin ang damong pangpalit sa buto. Kukunin ko ang iyong buto ng aswang, ililipat sa sarili ko. Ikaw? Ano ang sinabi mo? Ililipat sa iyo. Paano hahayaan ni kuya na mamatay ka? Si kuya ay magpapalit para sa'yo upang pagtiisan ang libong palaso sa puso, sakit ng pagsalungat. Hindi ganyan. Ikinulong mo ako para iligtas ako. Hinanap mo ang damong pangpalit sa buto upang ako ang magdusa. Ano na lang ang aking galit? Siyam na dilim, mag-isip ka ng tama, niloloko ka niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na para sa ikabubuti mo. Pero ang ginawa niya sa iyo ang pinsala, nakalimutan mo na ba? Ang sakit ng paghukay ng buto at pagkadampot ng kidlat, nakalimutan mo na ba? Oh, niloko mo ako kung para iligtas mo ako. Bakit bago mo lang ako ibinalik, may pumunta para pahirapan ako, hinukay ang aking demonyong buto? Ang kidlat na bumagsak mula sa langit, 9 na araw na kidlat na sumusunog ng kaluluwa. Hindi ba ikaw ang nag-utos mismo? Ikaw ang nag-utos na hukayin ang aking demonyong buto. Ikaw ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng kidlat. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Hindi ako. Si Linwan, ang babaeng iyon. Habang ako ay nagsasarado, ninakaw ang aking token. Inudyok ang buong sekta sa ilalim ng bandila ng paglipol sa demonyo, itinulak ka sa wakas. Linwan, hindi mo ba siya ginawa mong kapalit ko? Pinaliguan mo ba siya ng pagmamahal? Kung hindi, paano siya nangahas na galawin ako? Kapalit. Ang aking uno, walang sino man ang karapat-dapat na pumalit. Ano siya? Siya ay iniiwan ko lang bilang tagasubok ng gamot para sa iyo. Paano ko magagawang mag-utos na patayin ka? Ikaw ang tanging kamag-anak ko sa mundong ito. Pero, noon ikaw mismo ang nag-utos. Itulak ako sa hukay ng pagsumpa. Kapag nakuha ko na ang damong pangpalit sa buto, magmamadali akong bumalik sa hukay ng pagsumpa. Ang nakita ko ay isang sunog na bangkay lang. Ikaw, Akala ko patay ka na. Hindi ka na protektahan ni kuya. Walang kwenta si kuya. Para magiganti para sa'yo, pinatay ko ang buong sekta ng tabak. At naging demonyo rin ako. hindi na kailangan. Simula ng lipulin ng pamilya Shi, hindi ka ba galit sa mga demonyo? Ang pinapahalagahan mo ay ang reputasyon bilang pinuno ng landas ng kabutihan? Ano ang landas ng kabutihan? Kung wala ka, ano ang pakialam ko sa mundong ito? Akala ko galit ka pa rin sa akin. Galit sa mga buto kong demonyo na nagdulot ng malas mula pagkabata kaya nalipol ang pamilya Shi. Kaya gusto mo akong ibalik sa sekta ng tabak para pahirapan. Tayo ang pinakamalapit na mga tao sa mundo. Tinalikuran ko ang landas ng kabutihan. Sumuko sa kadiliman. At hinanap kita sa loob ng 100 taon. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Itinuring pa kitang kaaway. Kasalanan ito ni kuya. Nagsisi na rin si kuya. Hindi ka dapat ni kuya kinulong sa tabi niya. Dapat binigyan ka ni kuya ng kalayaan. Uno, alagaan mo ang sarili mo. Kuya, gising ka, huwag kang matulog, idilat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo si Uno. Hindi na ako tatakbo, hindi na kita galit.
Ilabas mo ang lason, narinig mo ba? Inuutos ko sa'yo na ilabas ang lason. Bakit hindi gumana? Bakit hindi ito pumasok? Kuya, sipsipin mo. General, walang kapantay. Sa wakas ay pinatay na kita. Kuya, inumin mo ang aking dugo. Ako ang birhen ng siyam na dilim, ang aking dugong pinagmulan, tiyak na makapagliligtas sa iyo. Lunukin mo. Nakikiusap ako, lunukin mo. 100 taon kang naghahanap. 100 taon mo akong hinanap. Para sa akin, isinakripisyo mo ang iyong buhay. Paano mo ako maiiwan ng ganito? Paano mo ako maiiwan ng ganito? Hindi ba dapat mo akong protektahan? Bumangon ka! Huwag na sayangin ang oras mo, siyam na dilim. Yan ay nakamamatay kapag dumugo, makamandag na lason sa baluti. Kahit na ubusin mo ang lahat ng dugo sa katawan mo, hindi na siya mabubuhay. Tigilan mo na yan, mahalaga ang dugo mo. Sultan Araw, hindi ka nasaktan. Nagkukunwari ka lang na may internal injury. Itinatago mo ang iyong tunay na lakas. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ng kuya ko. Kailangan kong purihin ang lalim ng pagmamahalan ng magkapatid. Pero sobrang tanga rin ang makapangyarihang aswang na makapangyarihan para sa isang tangang tulad mo. Ay kusang loob na tinaga ang puso ng may lason na patalim. Nakakatatawa, namamatay ako sa kakatawa. Ikaw palagi mo akong niloloko. Bakit mo ito ginagawa? Hindi ba sabi mo ipagsapalaran mo ang buhay mo para iligtas ako? Siyam na dilim. Sigurado ka bang akala mo na sa loob ng 100 taon ang pag-aalala ko sa iyo ay dahil mahal kita? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Noong una, pinaghiwalay kita at si General walang kapantay. Napakahirap bago kita nailigaw patungo sa hukay ng kadiliman. Akala mo ba bukod sa magandang mukha mo, ano pa ba ang nararapat sa ganitong paghihirap ko? Butong demonyo. Totoo pala na para lang sa butong demonyo na ito. Ngunit noong araw para takpan ang pagtakas ko, muntik na mapatay ni kuya ng isang saksak. Tama. Malapit na akong magtagumpay. Ngunit itong mapahamak na General walang kapantay ay dumating muli. Kulang na lang ng konti. At muntik na rin ang sarili kong buhay ay nasangkot din. Kaya salamat sa iyo aking mabuting siyam na dilim, hindi uno na nagligtas ng buhay ko. Ngunit kumpara lang sa butong demonyo. Bakit noong una mula sa hukay ng pagsumpa, kinuha mo na lang ang butong demonyo? Bakit kailangan pang magdulot ng ganitong kaguluhan? Ang butong demonyo na hindi namamatay kapag umalis sa katawan, mawawala ang kapangyarihan nito. Dapat itong manatili sa isang buhay na tao. At may kumpletong kaluluwa. Upang makapagbunga ng kapangyarihang sumira sa langit at lupa.
Kaya ginugol ko ang buong 100 taon tulad ng pag-aalaga ng demonyong kulisap para muling itayo ang iyong katawan. Gamit ang di mabilang na kayamanan ng kalikasan upang alagaan ang iyong kaluluwa upang ang bagong katawan mo ay hindi natanggihan ng butong demonyo. Naghintay ako ng 100 taon. Pinagmamasdan ko ang katawan mong ito. Sa wakas, nagtagumpay ang pagbubuntis ng buto ng demonyo. Kung gagawin ko ang katawan mong ito bilang isang manikang walang malay, makakontrol ko ng lubos ang kapangyarihang ito, maging sa 3 kaharian ng nag-iisang pinuno. Balak ko sana noong mga nakaraang araw nakitang gawing manika, ngunit itong mapahamak na si General walang kapantay ay sa oras na ito natagpuan ka. Ang baliw na ito ay may napakataas na antas ng kultibasyon. Kung tayo'y maghaharap ng direkta, tiyak akong malulugi. Maaaring sa labanan masira ang lalagyan ng buto ng demonyo ko. Kaya pala si Kuya ay palaging tama. Lahat ng ito ay isang bitag. Kaya ginamit ko ang kanyang plano at ginawa ko ang dulang ito ng pagkukunwaring sugatan. Ang mga mamamatay tao sa silid panig ay inayos ko. Ang pagsalo ko ng saksak para sa iyo ay isang acting din. Gusto kong gawin kang mapuot sa kanya ng labis. Gusto kong gamitin ang iyong kamay para patayin siya. Kapag namatay na siya, wala nang iba ang makakapigil sa akin na gawin kang manika. Ikaw na walang hiyang hayop. Nagtiwala ako sa iyo ng labis. Murahin mo ako kahit ano. Salamat sa iyo. Ang walang awang saksak na ito ay nakatulong sa akin na maalis ang pinakamahirap na balakid. Uno, ikaw talaga ang aking pinakamabisang patalim. Kuya, gusto ko lang ng kalayaan. Bakit hindi mo pa kawalan ako? Ikaw na baliw! Ano ang ginawa ko? Itinuring kong kaibigan ng isang kaaway. Ako pa mismo ang nagtulak ng patalim sa dibdib ni Kuya. Ano ba ang mga ginawa ko? Ngayon si General walang kapantay ay putol na ang mga ugat ng puso, patay na. Sumuko ka na ng walang laban, hayaan mong sipsipin ko ang iyong kamalayan at gawing manika. Sa ganitong paraan, mas kaunti ang paghihirap mo. Panaginip mo yan. Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang magtagumpay. Hindi ikaw ang masusunod. Natalo na si General walang kapantay. Sa entablado ng digmaan na ito, wala kang karapatang tumakas. General walang kapantay. General walang kapantay. Pinapasan mo ang sumpa ng buong mundo. Pinrotektahan mo ang iyong kapatid na babae sa loob ng 100 taon. Ngunit sa huli, naging patalim na pumatay sa iyo. Ang buhay mo ay isang ganap na biro. Ako ang may kasalanan kay Kuya. Nagtiwala ako sa walang hiyang taong ito. Inialay ni Kuya ang kanyang buhay para sa akin. Ngunit ako ay naging sandata na pumatay sa kanya. Hinding-hindi ko patatawarin ang sarili ko. At lalong hindi ko patatawarin si Sultan Araw. Pinrotektahan ako ni Kuya ng 100 taon. Mas pinili niyang ako ang magkamali kaysa iligtas ako sa kanyang buhay. Ikaw na walang hiya, naglakas loob ka pang manloko sa kanya. Ngayon, kahit maging aswang ako, hahatiin kita sa libu-libong piraso. Bilang alay sa kaluluwa ni Kuya. Sultan Araw, sumasampa ako kasama ang aking mga tao. Ang mga tapat na bantay ni General walang kapantay sa labas, lahat ay napatumba na namin. Ngayon, ang bahay-hari ng aswang ay magiging libingan ng malupit na ito. Dumating ka sa tamang oras, matandang datu. Ang baliw na ito ay sinaksak na ng isang punyal na may makamandag na lason sa baluti diretso sa puso. Talagang patay na siya. Buti nga sa kanya. Ang malupit na General walang kapantay ay nakaupo sa trono ng demonyo sa loob ng 100 taon. Sa ating hukay ng kadiliman, nagtatakda ng mga walang kwentang alituntunin na bawal ang pagpatay at bawal ang pagnanakaw. Pwe, sino ba si General walang kapantay? Pinigilan niya tayo sa loob ng 100 taon. Mga kasamahan, ngayong araw, kapag pinutol natin siya ay oras na para kumain ng karne. Patay, patay.
General walang kapantay, ikaw na, baliw na walang puso. 100 taon na ang nakalipas. Para sa isang makamandag na babaeng demonyo, tinalikuran mo ang landas ng kabutihan at pinatay ang lahat sa sekta ng tabak. May langit na may mata na dahilan kung bakit ka ngayon ay pinabayaan ng lahat. Hindi ko inaasahan na pagkalipas ng 100 taon ang babaeng demonyo ay nagpalit ng katawan at nabuhay muli. Noong mga panahong iyon, ikaw ang babaeng demonyo na sumira sa mundo. Ngayon, ikaw na naman. Ngayon, gagawin naming pira-piraso kayo ng kapatid mo. Isa katuparan ng katarungan. Isa katuparan ang katarungan. 100 taon na ang nakalipas, kayo ay naakit ni Linwan sa pangalan ng paglipol sa demonyo at itinulak ako sa bangin. Pinaghiganti ako ng aking kuya at mabuti ang ginawa niya. Kayo mga makasarili at peking mga demonyo, ni hindi kayo karapat-dapat maglinis ng sapatos ng aking kuya. Huwag kang magyabang, bruha. Matigas pa ang ulo mo kahit malapit ka nang mamatay. Sabay-sabay tayong umatake. Hatiin natin siya sa maliliit na piraso. Sino bang maglalakas loob? Ako ang birhen ng Siyam na Dilim. Si Sultan Araw ay isa lang dayuhang manggagamot. Kayo ay mga kabilang sa lahi ng demonyo. Bakit kayo magpapadala sa pandarayan ng isang mapagkunwari? Susunod ba kayo sa kanya sa paghihimagsik? Umalis kayong lahat. Birhen ng Siyam na Dilim, huwag mo akong patawanin. Akala mo ba talaga na iginagalang ka ng hukay ng kadiliman bilang birhen? Ikaw ay ginamit lamang ni Sultan Araw para palakihin ang buto ng immortalidad? Pinili niya isang walang utak na sisidlan lamang. Ang iginagalang namin ay ang buto ng demonyo sa loob mo. Hindi mo pa nga alam kung ano ka talaga. Ginamit ka bilang sandata sa loob ng 100 taon at ngayon ay ipinag-uutos mo pa kami. Napakalaking katawa-tawa. Kayo, niloko ninyo ako lahat, ginamit ninyo ako lahat. Matandang datu, huwag ka nang makipag-usap sa bobo na ito. Ang katawan niya ay ganap ng sumanib sa kapangyarihan ng buto ng demonyo. Gawin agad ang pormasyon ng mga yantok na alipin. Ngayon, hulihin ko siya ng buhay. Aalisin ko ang kanyang kamalayan. Gagawin siyang pinakamainam na aliping buto ng demonyo. Sunod ako, Panginoon. Lahat ng kawal makinig, bumuo ng pormasyon. Gagawin mo akong alipin, itanong mo muna sa espada ko kung papayag ito. Kung gusto mong saktan ang kuya ko, dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo siya maabot. Siyam na Dilim, bakit mo pa ginagawa ito? Kung susuko ka na lang at papayag na gapusin ka, baka magpakita pa ako ng awa at hayaang buo ang kanyang bangkay. Panaginip mo yan! Ikaw na puno ng kasinungalingan, kawalang hiyang hayop. Hindi na ako maniniwala sa isa pang salita mo. Babaeng matigas ang ulo, tingnan mo. Ako muna ang pumutol sa ulo ng tirano. Lakas loob mo, umalis ka! Ang buto ng demonyo ng bruhang ito, napakasama ng kapangyarihan. Sultan Araw, bakit hindi ka pa kumikilos hanggang mapatay niya ang lahat ng ating mga tao? Walang kwenta. Kahit isang batang kakagising lang, hindi ninyo kayang talunin. Siyam na Dilim, huwag nang lumaban ng walang kabuluhan. Hindi mo siya kayang protektahan. Tulad nung 100 taon na ang nakaraan sa hukay ng pagsumpa, hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili. Ang iyong sarili ngayon ay tulad noong 100 taon na nakatali sa posting pamatay sa demonyo, naghihintay mamatay, nakakaawa, walang lakas. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran, maging tauhan ko ang perpektong papet. Tanggapin ang kapalaran? Ang buhay kong ito, si Uno, ay iniligtas ni Kuya noong 100 taon na ang nakaraan. Ngayon, hanggat may isa akong hininga, kayong mga hayop, huwag ninyong subukang galawin ang isang hibla ng kanyang buhok. Ayaw sa mabuti, gusto sa masama.
Dahil nagmamadali kang mamatay, tatapusin kita. Harapin mo ako kung may tapang ka. Nakakaantig. Yung itsura na sobrang protektado sa kapatid ay talagang nagpabago ng aking pananaw. Sayang, malapit na siyang mapugutan ng ulo. At ikaw ay magiging isang katawang walang kaluluwa. Tapos na ang array. Matandang datu. Samantala, habang ang kanyang isip ay inaalis, pumunta ka agad at kunin ang ulo ni General walang kapantay at putulin ito para sa akin. Huwag! Huwag kang mag-alala, Sultan Araw. Ipapadala ko na ang demonyong ito sa kanyang kamatayan. Maging maingat sa paggawa. Huwag mong saktan ang kanyang katawan. Naiintindihan ko po, dahil sa puppet array na ito na nagbabantay sa kanyang katawan, ako ay puputol na lamang ng leeg ng malupit na ito. Ayos na. Hindi makagalaw. Hindi ko maigalaw ang aking mga kamay at paa. Kuya, paumanhin. Hindi kita mapoprotektahan, Uno. Kuya, wala akong silbi. Sasamahan na kita, Uno. Madilim ang daan patungong kabilang buhay. Hintayin mo ako, Uno. Haha, ang lalim ng pagmamahalan ng magkapatid. Dahil gusto mong humarang, kung gayon, ako ay dadaan sa proteksyong itim na liwanag ng puppet array na ito at dudurugin ang ulo ng malupit na ito. Huwag. Imposible. Hindi ka ba patay? Kayo mga basurang ito mula sa Imburnal. Gusto rin nilang ang kapatid ko gawing puppet. Ang Demon Lord ay hindi pala patay. Imposible ito. Talagang imposible ito. Sa espadang yon, kahit na ang proteksyon ng katawan ay kayang tumagos ang makamandag na lason sa baluti, ang iyong mga pangunahing ugat ay talagang lubusan ng hinarang kahit ang paghinga ay tumigil na. Paano ka pa nabubuhay? Tao ka ba o multo? Ako ay tinamaan ng isang lason na walang lunas. Talaga namang dapat mamatay na ako. Pero dahil sa aking bobong kapatid ay kinagat ng mariin ang kanyang pulso ang kanyang birhen ng siyam na dilim na nakapagpapagaling ng lahat ng lason, dugong pinagmulan ay ipinakain sa aking bibig. Dugong pinagmulan. Na nakapagpapagaling ng lahat ng lason. Nagplano ako sa loob ng 100 taon. Paano ko nakalimutan ang hakbang na ito? Hanggat ang aking kapatid ay ayaw akong mamatay, kahit ang hari ng impyerno ay hindi maaaring kunin ang aking buhay. Awa, mahal na aswang. Awa naman, mahal na aswang. Ako'y nalinlang lamang. Isang sandali lang akong nalito. Lahat ito'y dahil sa taksil na si Sultan Araw. Naudyok akong mag-alsa. Matandang datu, ikaw itong matandang gago. Ikaw talaga na naghahangad sa trono ng aswang. Sumang-ayon ka lang sa akin. Ngayon gusto mo akong isisi. Isang sandali lang akong nalito.
Kanina itinaas mo ang espada para pugutan ako at gusto mo pa ang kapatid kong babae gawing manika. Hindi ba ikaw yon? Dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay. Nabaliw ako sa kasakiman. Pakiusap mahal na aswang sa ngalan ng... Na kahit wala akong tagumpay, may pagod naman akong inambag, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ang aking entablado ng digmaan, hindi ito lugar na pwede kayong pumasok. At magalsa kung kailan ninyo gusto. Lalo na't ang iyong matandang katawan. Kanina ay nangahasaktan ang likod ni Uno. Ako? Ikaw na. General, walang kapantay. Baliw ka, mamamatay kang masama. Kung masama man ang kamatayan ko, hindi mo na makikita. Pero ngayon, kailangan mong mamatay. Siyam na dilim. Siyam na dilim. Siyam na dilim. Iligtas mo ako. 100 taon na tayong magkakilala. Nakalimutan mo na ba ang pag-aalaga ko sa iyo ng 100 taon? Nagpadala lang ako sa tukso. Pakiusapan mo sila para sa akin. Pag-aalaga? Ang iyong 100 taong pagkukunwari ay para lang sa isang papet, paglilinang ng isang lalagyan ng butong demonyo. Isipin mo ang hirap na dinanas mo ng 100 taon na nagdulot sa iyo ng matinding galit sa kanya. Ang baliw na iyon ay pinahihirapan ka ng walang awa. Kapag namatay siya, wala nang makakapigil na gawin kitang papet. Ginamit mo ang aking tiwala. Ginawa mo akong kutsilyo para patayin ang kuya ko. Kadiri ka sa akin. Sultan Araw, karapat-dapat kang mamatay. Gusto mong pumatay sa pamamagitan ng iba, gusto mong magtago sa likod at maglaro sa damdamin ng tao. Kaya ngayon, ako ay ipaparanas din sa iyo ang libong palaso na tumatagos sa puso at ang lasa ng lason na pumapasok sa puso. Ang aking puso. Hindi mo na kaya, pinaiyak mo ang aking kapatid ng maraming luha, nagtamo ng maraming sugat. Muntik mo na siyang gawing puppet. Ang parusang ito ay hindi sapat? General, walang kapantay. Patayin mo ako. Bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Madali. Niloko mo ang aking kapatid. Ginamit mo ang kanyang kabutihan. Pinasakit mo siya ng 100 taon. Gagawin kitang hindi na muling mabuhay magpakailanman. Maawa ka, Panginoon ng demonyo. Handang sumunod sa iyo, Panginoon ng demonyo. Maawa ka, Panginoon ng demonyo. Lahat ay kasalanan ni Matandang Datu at ni Sultan Araw ang nagtulak sa amin. Panginoon, huwag mo kaming patayin. Maawa ka, Panginoon. Ang iba pang mga tao ay para sa akin. Lumayas kayo sa pita ng yelong, dusa sa loob ng 100 taon. Kung may hindi susunod, ang magiging kapalaran ay katulad ni Sultan Araw. Kuya, tapos na ang lahat. Uno. Nandito pa si kuya, huwag kang matakot.
Kuya. Pasensya na, kuya. Masyado akong bobo. Si Uno? Nakipagkaibigan si Uno sa isang magnanakaw. Niloko siya. Sinaksak kita ng kutsilyo. Muntik na kitang mapatay. Kuya? Hindi na kita iiwan. Hindi na ako tatakas. Hindi na ako pupunta kahit saan. Hindi kasalanan ni Uno. Ako ang may kasalanan. Ako ay nahuli. Hindi ko nasabi ang lahat sa iyo ng mas maaga. Hindi kita naprotektahan. Pinagdaanan mo ang maraming hirap. Mula ngayon, ako hindi na kita kokontrolin. Kahit saan ka pumunta, malaya. Basta nandito ako. Ang tatlong mundo, kahit Diyos o demonyo, walang sino mang makapanakit sa'yo kahit kaunti. Kuya. Salamat na, kuya. Dati ikaw ang nag-aalaga sa akin. Ngayon, si Uno ay nagising ang kanyang demonyong buto. Mula ngayon, poprotektahan din ni Uno si kuya. Sige, hihintayin ko ang proteksyon mo, Uno. Malapit nang lumubog ang araw. Ang ganda ng paglubog ng araw. Kuya, bakit mo ako tinititigan? Baka naman mayroon bang nasa mukha ko? Wala, iniisip ko lang na ang aking Uno ay mas maganda pa kaysa sa paglubog ng araw. Basta't nandito ka sa tabi ko. Wala na akong ikatatakot.